sa ilang tuyo, ilang po to. Insofar as this friend of yours is concerned, kabalutan nga nag-isgot naman ang luwa that they have extended the stay of the interim general manager and the interim board of directors for an additional period of 6 months, and that is from March 1, 2025 to August 31, 2025. So that's what is the status karon. Gapadayon ta sa pag-discharge sa atong functions, wala man sa atong nakita nga buluhaton nga dili mahimo subay sa kalaod ug mandato sa Local Water Utilities Administration. So it's a normal day for me na alay mga kasikas, and I say it's normal because it's probably was more difficult in July. Karon lugar tanaw ko nadumala man nato maayo bisan pagali ang seguridad sa magbayad o balayronon sa panubig ingon man ang atong mga departamento. There will be some confusions as the katong mga huna-huna nga maato ilang katungod ilabot to, but we will continue to serve. We will continue to serve. Pero sir, katong dito sa iyang sa ubos operasyon karon sir. So far, ang akong tanaw ganina, I signed some vouchers, I signed approval sa mga projects, programs, communications. So, dinhi man na course through sa opisina sa general manager, business as usual. If kana una ko na nadunggan karon sa iyang pamahayag ito, communicate to them since kaganinang buntag pa. So kung naay iyang mga planos susama sa ingon, iyapod na. And the legal obligation, the legal consequences ana iyapod. And sa ako, we've started this discharging of the powers of the office or the functions of the office since 5 months ago, 6-7 months ago. Kunya magpadayon ta paghimo ana, gawas ko na yung other orders from Dua. In the meantime that it is extended, we shall serve. Okay. So katong kuan sir, katong COA audit report and findings. Kasi comment di mo to sir, feeling nako, dili ko feeling na. Pero as what I understand, murag kato ang gina-issue karon against you. There are, I think, 4 issues mo siguro. That's one. Maayos nga na lugar ang prensa. Salamat sa inyong pagbisita. Ang ilang butang sa una-una sa tao nga kasabot naman po ng tao ana is the audit observation memo. Ang audit observation memo issue AO man na sa AOM. Issue na sa bisag sa mga barangay, mga gagmay bagong barangay o any government institution, local government o GOCC, kung naay pasubmitar ang kuha nga kulang nga dokumento, kinahanglan ka mo comply niya na. Ang tawag ana is audit observation memo. Na ikaw i-comply. Ang una na ako nakakuha na sa men, so mga kauban diri Pete, Pat, Joanne. Ang una na ko nga experience ana siya atong September nga naka-receive kita sa pinakauna nga audit observation memo. Nagingon sila na potentially would become a regular transaction kung dili ta makasubmitar sa board resolution number 34. Sige, so findings man sa kuha, ang atong gihimo is nagsulat kita sa Local Water Utilities Administration, mihangyo kita nga request kita nga tagaan kopya. And then atong gisubmitar dito sa kuha, pag submitar na imo na sa regular transaction. Di kani atong September hangtod karon kita may gapirma sa check-in. So kani lugar karong audit observation memo kabahin sa ma-appointment sa interim general manager o sa atong mga experts nga gihire. We hired a geologist who is graduated from UP o niya naapoy atong legal consultants sa human resource and all the others sa awards committee. Naapoy ipasubmitar ka nato ng mga dokumento sa COA. Lahit maguning interim management board kung ipasabot nga ang una, i-establisar nato nga dili ba yan sa ka ng pag-usako. I've been administrator for 3 local government units. Nakatrabaho man sa Luis Josco, Senado o sa Kamara Baha. Government employment requires sa civil service nga i-publish nimo ang maong opening. So, na vacancy. After the vacancy is posted, sunod nga buhaton is there will be applicants. Sa mga aplikante, klaro sa ila, unsay imong requisitos, requirements sa maong nga posisyon o ang imong sweldo. After that, kung mag-apply ikaw, apply ka. Dayon, ang sunod nga mahitaw